Kabanata 3441. Ikaw. Nang inig sa galit si Senior Miller nang marinig ang mga salita ni Vivian Hall. Maging ang mga kamay nito ay walang humpay na nanginginig habang nakaturo sa kanya. Pinunasan ni Harvey York ang kanyang mga kamay ng tisyo at mahinahong sinabi, "Okay, enough bullshit. Paano mo ako bibigyan ng patas na pahayag tungkol kay Cynthia Zimmer? Bakit kailangan kong gawin iyon sa unang lugar?" Angal ni Senior Miller habang tinatakpan ang mukha. Nabaril niya si Larissa Lee. Dapat siyang magbayad. Paano kung bugbugin siya ni Mrs. Lee? Ginawa niya lang iyon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Wala itong kinalaman sa akin. May sasabihin ako sa iyo, bastard. Hindi lang ikaw ang may suporta sa puwersa ng pulisya. Mamamatay kayong lahat kapag tumawag ako doon. Sa likas na katangian, si Senior Miller ay isang makasarili na tao, sa kabila ng hindi mabilang na beses na sinampal sa harap ng lahat. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung hindi niya ibabalik ang kanyang dignidad. Ganoon ba? Kahanga-hanga. Naka-cross-leg si Harvey habang nakaupo sa sofa. Tapos tumawag ka. Bibigyan kita ng kalahating oras. Gusto kong makita kung sino ang tatayo para sa iyo sa Floatwell. Natigilan si Senior Miller. Hindi niya nakita si Harvey na nangingibabaw sa lahat. Ang mga taong tulad niya ay may reputasyon na dapat itaguyod, anuman ang halaga. Sunod-sunod na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagdadayal. 15 minuto pagkatapos tumawag si Senior Miller sa telepono, isang marahas na tono ang tumunog mula sa pasukan. Ito ay medyo mayabang, binata. How dare you showing in my own territory? Gusto kong makita kung sino ang lumalabag sa mga patakaran dito sa Film City. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko? Kung walang warrant, walang pinapayagang pumasok dito. Isang dosenang inspector na may diretsyong tingin ang naglalakad papasok sa loob. Sa gitna, may isang maliksi na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abong buhok. Nakasuot siya ng casual, ngunit makikita pa rin ang kanyang kilos bilang isang mataas na opisyal ng Floatwell Police Station. Siya ay walang iba kundi ang pangalawang in command sa Floatwell Police Station, si Logan Bowie mismo. Dahil kay Harvey, nagmumuni-muni siya sa mga kilos niya sa bahay. Ngunit muli siyang nagpakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang tinuturuan si Vivian at ang iba pa. Agad namang umasim ang mga ekspresyon nila. Napuno ng saya si Senior Miller nang makita niya ang mukha ni Logan. Agad itong tumakbo palapit sa kanya at magalang na yumuko. Magandang timing, Direktor Bowie. Baliw talaga ang bastos na ito. Hindi lang siya tumawag ng pulis dito para manggulo. Sinaktan niya pa ako. Dapat mong itaguyod ang hustisya dito. Mabangis na itinuro ni Senior Miller si Harvey na may pagmamalaki sa mukha. Pinandilatan ng mga tao sa tabi niya si Harvey, na para bang patay na siya. Ano, sa tingin mo ba ay kasangkapan lang kami para magpakitang gilas ka o ano? Nagsindi si Logan ng mahabang manipis na tabako at pinandilatan si Harvey. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Ang tabako ni Logan ay nahulog sa lupa nang ibukan niya ang kanyang bibig. Naninigas ang mukha niya. Siya ay natakot. Agad niyang ibinagsak ang tuhod sa lupa bago hindi mapigil ang panginginig. Sir. Si Logan Bowie, na kumilos ng napakataas at makapangyarihan noon, ay napaluhod na may kahihiyan at pagkadismaya na nakasulat sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, si Senior Miller at ang iba pa ay nanlambot. Hindi nila inaasahan na luluhod ang prominenteng figure na si Logan matapos makita si Harvey. Tinawag pa niya itong, Sir. Walang pakialam si Harvey noon. Kung tama ang pagkakaalala niya, naturuan na ng leksyon si Logan noon. Hindi lamang siya natuto mula sa kanya, ngunit sinamantala rin niya ang mga tao sa pangkalahatan at ipinagtanggol ang mga masasamang tao. Gagawa ulit si Logan kung hindi dahil kay Harvey. Dito, nang hindi nag-iisip, ikanawit ni Harvey ang kanyang daliri kay Logan na may malamig na ekspresyon. Namanhid ang ulo ni Logan habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iling. Matapos isipin ang babala na ibinigay sa kanya ni Harvey noon, halos maramdaman niyang mahimatay siya.
Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Gumapang siya patungo kay Harvey na may mapagpasensya sa mukha. Habang hindi pa rin makapaniwala si Senior Miller at ang iba pa, si Logan ay nagpakita ng isang flattered na ngiti. "Sorry, Mr. York. Kasalanan ko ta. Hindi ko dapat. Lumuhod at ituwid ang iyong likod." Agad na pinutol ni Harvey si Logan. Alam ni Logan kung ano ang mangyayari noon, ngunit nagngangalit pa rin siya bago ituwid ang kanyang katawan at ulo na nakangiti. Sampal. Sinampal ni Harvey si Logan sa kaliwang bahagi ng mukha. Ang tunog na iyon lang ang ikinagulat ng lahat. Umindayog ang katawan ni Logan nang lumitaw ang matingkad na pulang marka ng palad sa kanyang mukha. Kahit na ganoon, hindi man lang siya nagalit dito. Nagpatuloy siya sa pagluhod habang nagpapakita ng mapagbigay na ekspresyon sa kanyang mukha. Muling pinagsalikop ni Harvey ang kanyang mga daliri. Kanang bahagi. Maingat na sumandal si Logan kay Harvey, inilantad ang kanang bahagi ng kanyang mukha. Sampal. Ginamit ni Harvey ang lahat ng kanyang lakas para sampulin si Logan gamit ang likod ng kanyang palad. Napatalsik si Logan ng ilang metro bago bumagsak sa lupa. Paano? Paano ito posible? Naninigas si Senior Miller at ang iba pa. Akala nila ay hindi mangyayari ang ganoong bagay, kahit na nagsimulang lumipad ang mga baboy. Pagkatapos ng lahat, si Logan ay isang kilalang tao na may kontrol sa gobyerno at sa underworld. Ang posisyon ng pangalawang in-command sa Floatwell Police Station ay patuloy na nagbabago, ngunit si Logan ay ang lalaking pinakamatagal sa upuan. Hindi maisip ni Senior Miller at ng iba pa na ang kanilang suporta ay magiging biro lang sa harap ng isang tulad ni Harvey. Grabe naman lumuhad siya pero yumuko pa siya para sampulin ng walang reklamo. Sa puntong ito, hindi nila maarak ang kapangyarihan ni Harvey. Paano niya nagawang pasunurin si Logan? Sinisikap ni Logan ang kanyang makakaya na yakapin si Harvey. Si Vivian Hall at ang iba pang mga inspector ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha sa nakita. Hindi nila inaasahan na ang kanilang kinatawan ay lubos na minamaliit sa ganitong paraan. Ngunit pagkatapos na isipin ang tungkol sa relasyon ni Harvey at Ansel Torres, biglang naunawaan ni Vivian ang sitwasyon. Si Harvey at Ansel ay magkapatid. Paano kung tap-okan ni Harvey si Logan? Sampal, sampal, sampal. Hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey na sumenyas kay Logan na gumapang bago siya muling sinampal. Si Logan ay nanginginig ng hindi mapigilan habang ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy, at may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi ba dapat tinuturuan mo ako tungkol sa batas? Ano ang mga kahihinatnan? Ano, naging bingi ka ba ngayon? Hindi ako maglalakas loob. Nagbibiro lang ako, Sir York. Si Logan Bowie ay hindi mapigil na nanginginig na ang kanyang ulo ay nakayuko sa takot. Anong biro? E-lecture si Harvey York. Doon, wala siyang karapatan. Hindi mo ba gusto? Bahagyang tinapik ni Harvey ang mukha ni Logan. Kung tama ang pagkakaalala ko, may nasabi ka ring katulad noong nakaraan. Binigyan na kita ng leksyon noon. Pero anong nangyari? Nandito ka pa rin at sinasamantala ang mga karaniwang tao. Mukhang kailangan mo ng isa pang aralin. Pasensya ka na, Sir York. Bibigyan kita ng patas na pahayag ngayon. Paano? Tanong niya. Galit na nagbago ang ekspresyon ni Logan bago niya kusang ipinihit ang kaliwang braso. Sa isang malakas na kaluskos, agad na nabali ang braso niya. Pagkatapos ay nagpakita siya ng mapagbigay na tingin sa harap ni Harvey habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hindi sapat, cool na sagot ni Harvey. Siyempre. Magalang na yumuko si Logan bago niya itinuro ang isa niyang kampon. Ikaw, dito. Baliin mo ang kabilang braso ko. Pansamantalang lumapit ang isang inspector bago pinitik ang braso ni Logan nang ipakita ni Harvey ang isang mahinang ngiti. Lumuhod si Logan sa harap ni Harvey. She would never dare to live unless sinabi ng lalaking nasa harapan niya. Hindi masama, mas sincere ka sa pagkakataong ito. Sinipal ni Harvey si Logan sa lupa. Kung mangyayari ito muli, hindi lamang ang iyong braso ang mababali.
Walang tigil na tumango si Logan bago pasuray-suray na umalis sa lugar habang nakatitig kay Senior Miller ng may paghihiganti. Magiging maayos sana si Logan kung hindi dahil sa kanyang mga tawag sa telepono. Si Senior Miller at ang iba pa ay nagsuot ng kakilakilabot na hitsura. Tumayo si Harvey pagkatapos humigop ng black tea niya. Mukhang hindi sapat ang iyong suporta para sa akin. Bibigyan pa kita ng kalahating oras. Tawagan mo kung sinong gusto mo. Sana hindi mo ako mabaigo sa pagkakataong ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Senior Miller. Alam niya na ang mga taong may ordinaryong background ay hindi makakatulong pagkatapos makita si Logan na masampal sa lupa. Nang hindi nag-iisip, napakagat ng ngipin si Senior Miller bago tumawag sa kanyang amo. Makalipas ang kalahating oras, maririnig ang dagandong ng mga makina mula sa labas ng lugar. Isang linya ng mga Range Rovers ang pumaroda sa labas bago dumagsa ang isang grupo ng mga lalaking nakasot sa buong lugar. Isang matandang nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakatayo sa gitna. Mukha siyang ganap na hindi nakakapinsala, ngunit ang aura ng isang hindi masabi na mafia boss ay maaaring maramdaman na nagmumula sa kanya. Kalmadong sumulyap si Harvey bago siya may naalala. Malamang ang lalaking iyon ay isa sa mga pinuno ng Sixth Gang, ang pinuno ng Capital Gang, si Ike Camino. Hindi siya ang pinakamalakas sa mga pinuno. Ngunit tiyak na siya ang may pinakamagandang background at may pinakamaraming pera. Sinuportahan din siya ng sagradong martial arts training grounds, ang Golden Palace. Ligtas na sabihin na ang tanging layunin ng Capital Gang ay kumita ng mas maraming pera para sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit halos walang sinuman sa Floatwell ang nang-ahas na labanan si Ai. Maging ang mga tao ng pamilya Bauer at ang pamilyang John ay kailangang magbigay ng kanilang paggalang. Narito ka, Lord Camino. Ayokong maabala ang pahinga mo. Ngunit ang bastard na ito ay nagdulot ng malaking gulo sa ating teritoryo. Walang magawa si Senior Miller habang nagrereklamo kay Ike Camino. Sinabi pa niyang wala kang karapatang kalabanan siya kahit narito ka. Wala ka sa kanya. Naturally, likas na sinubukan ni Senior Miller na magpahangin ng apoy upang atakihin ni Ai si Harvey York. Sampal. Bago pa man siya matapos magsalita ay sinampal na siya ni Ai. Tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Senior Miller. Saglit siyang nanginag bago bamulong, paumanhin, Lord Camino. Hindi ko sinasadyang maging sanhi ng lahat ng ito. Ayoko lang talaga. Hindi alam ni Senior Miller kung bakit nagpasya si Ai na sampalin siya sa mukha. Ang tanging nagawa niya ay gumapang mula sa lupa at humingi ng tawad. Sampal. Pinalipad ni Ai si Senior Miller na may isa pang sampal sa kanyang mukha. Kinagat ni Senior Miller ang kanyang mga ngipin habang gumagapang siya mula sa lupa bago siya lumuhod sa harap ni Ai. Patawarin mo ako. I'm so sorry. Ako ay nagkamali. Alam ko na ngayon. Bam! Buong lakas na sinipa ni Ai si Senior Miller sa lupa. Pagkatapos, humakbang siya at patuloy na sinipa si Senior Miller habang bumubulalas. Wala akong pakialam kung manggugulo ka o magsamantala sa mga tao sa teritoryo ko. Pero bakit hindi mo kayang hawakan ang isang maliit na bagay na tulad nito? Hindi lang pinapayagan ng ibang tao na gawin ang anumang gusto nila dito, pinapasok mo pa ang mga pulis. Napahiya din ang taong tinawagan mo. Paano ako mabubuhay sa underworld kung may makabalita tungkol dito? Sa tingin mo ba walang hiya ako o ano? Sa palagay mo ba maaari nating pasukin dito ang isang grupo ng mga walang kwentang tao kung gusto nila? Naturally, hindi direktang ininsulto ni Ai ang iba sa kanyang mga salita. Obviously, sina Harvey at Vivian Hall ang target. Ikaw. Natakot si Vivian sa status ni Ai pero likas na humakbang siya pasulong habang nagpapakita ng malamig na tingin. Kinaway ni Harvey ang kamay, sinenyasan si Vivian na kumalma. Isang matamis na ngiti ang ipinakita niya sa katumingin kay Ai. Matapos marinig ang mga salita ni Ai, tinakpan ni Senior Miller ang kanyang mukha. Paumanhin, Mr. Camino. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Ginagarantiya ko ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ai. Napalingon siya kay Harvey nang maisip niyang tapos na siyang magpakita ng lakas.
Gusto niyang sirain agad si Harvey, ngunit pagkatapos marinig iyon kahit si Logan ay lumuhad sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay may sapat na awtoridad at background ang lalaking nasa harapan niya. Walang pag-iisip, huminga ng malalim si Ai para pakalmayan ang sarili bago tumingin kay Harvey. Tiyak na talagang kahanga-hanga ka na patumbahin ang pangalawang tao sa Floatwell Police Station, binata. Sa isa ka ba sa 5 nakatagong pamilya? O ikaw ba ay nasa nangungunang 10 pamilya? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan para makita ko kung gaano ka kalakas. Tingnan ko kung may karapatan kang magpakitang gilas dito. Huwag kang mag-alala, sagot ni Harvey. Hindi ako mula sa alinman sa mga pamilyang iyon. Isa lang akong normal na tao. Ngunit ngayon, kailangan mong bigyan ako ng isang patas na pahayag tungkol sa nangyari kay Cynthia Zimmer. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3445. How dare you, bastard? Nagpakita ng malamig na tingin si Senior Miller at ang iba pa nang makitang mayabang si Harvey York sa harap ni Ai Camino. Nasa bingit na sila ng pag-atake sa sandaling iyon. Hinaway ni Ai ang kanyang kamay, na sinasabi sa mga tao na huminahon. Pagkatapos, may inutusan siyang magdala ng upuan bago siya umupo sa harap ni Harvey na may nakasinding tabako sa bibig. Matapos uminom ng ilang higop, nagpakita ng matamis na ngiti si Ai. Dahil gusto mo ang iyong pahayag, binata. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang gusto mo? Sinulyapan ni Harvey si Ai at mahinahong sumagot, $50 million as a mental loss fee. Nagtataka ako kung bakit may mga bala sa mga prop gun. Gusto kong makipagtulungan ng mga taong sangkot sa investigasyon at harapin ayon sa batas. Gusto kong humingi ng tawad si Mrs. Lee kay Cynthia Zimmer at maabali ang kanyang braso upang ipakita ang kanyang sinseridad. Pakakawala na kita kapag natapos na ang lahat. Kalmadong humigop ng tsaa si Harvey pagkatapos, na parang hindi niya napagtanto kung gaano kagulat ang kanyang mga sinabi. Though, hindi naman naabala si Ai. Bumuga siya ng ilang buga ng kanyang tabako bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ito ay isang matigas na utos, binata. Dahil doon, nagtanong ako tungkol sa kung ano ang nangyari. Sa halip, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang maaari kong ibigay sa iyo. Nasugatan si Cynthia, ngunit sa labas lamang. Sinaktan nga siya ni Ginang Lee, pero ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. In the end, si Cynthia ang bumaril kay Larissa Lee. Maging si Larissa ay gulat na gulat pa rin hanggang ngayon. Mula sa pananaw na ito, natural para kay Cynthia na mabogbog. Hindi naman siya ganap na inosente, pero kailangan lang niyang managot. Hindi pa ba sapat iyon? Angkop ba para sa iyo na gumawa ng malaking gulo dito para dito? Bata ka. Hindi mo ba naiintindihan na magiging masama para sa atin sa hinaharap kung magkalaban tayo? Nagpakita si Ai ng cute na ekspresyon sa mukha. Kung tutuusin sa kanyang kilos, bihira lang siyang maging ganito kapayapa kapag kausap si Harvey. Higit sa lahat, hindi pa rin niya matukoy ang pagkakakilanlan at background ni Harvey. Hindi niya gustong masaktan ang isang lalaking mukhang isang figure na ganap na namumukod-tangi. Sabi nga, may sariling pride at bottom line si Ai. Tila magalang siya sa harap ni Harvey, ngunit wala siyang balak umatras kung may kinalaman ang kanyang mga interes. Ang kanyang hindi masabi-sabing aura ay mararamdaman ng lahat sa sandaling iyon. Kung tutuusin dito, malinaw na medyo malakas din ang karakter ni Ai. Kinuha ni Harvey ang kanyang tasa at sinulyapan ang kanyang tsaa. So paano mo balak bigyan ako ng pahayag kung gayon? Mabuti, gusto kong makipag-usap sa mga taong madaldal na tulad mo. Tumawa ng malakas si Ai bago kalmadong ibinato ang tseke sa harap ni Harvey. $800,000, kunin mo ito para masolusyonan lahat ng problema mo. Ang iyong sakit sa pag-iisip, ang katotohanan tungkol sa demonstration gun, at ang paghingi ng tawad ni Mrs. Lee ay narito na. Titigil ka na sa pagtingin sa sitwasyon. Hindi ka rin namin papanagutin ni Madam Lee sa sitwasyong ito. Ito ay isang win-win solution. Ano ang masasabi mo?
At paano kung tumanggi ako? Tumanggi, ngumuso si Ai Camino. Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin iyon? Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ito ang Floatwell Film Town, ang aking teritoryo. Ang Floatwell Business Alliance, si Young Master Bauer, at ang Golden Palace ay nakatayo sa likod ko. Kahit na ikaw ay mula sa isa sa 5 nakatagong pamilya o sa nangungunang 10 pamilya, dapat mong isaalang-alang bago magpasyang ipasa ang bawat isa sa mga taong ito para sa gayong mga walang halagang bagay. At saka, madali pa ring harapin ang sitwasyong ito dahil ito ay sa pagitan mo at ako. Ngunit kung magpasya kang hayaan ng pulisya na sirain ang negosyo dito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Karaniwan, hindi mo kakayanin ang responsibilidad na mag-isa. Kung hindi ka mag-iingat, ang mga tao sa likod mo ay kailangan ding magbayad ng halaga. Minsan, mas mabuting iwan ang isa't isa para sa magandang kinabukasan. Ikaw ay isang matalinong binata. Kailangan mong malaman kung kailan titigil, tama ba? Pagkatapos, itinuro ni Ai ang tseke sa lupa. Kunin mo ang tseke ngayon, at makukuha mo ang aking ulat. Paalisin mo si Cynthia Zimmer dito para magamot siya. Maaari pa akong magpakilala ng doktor kung hindi mo alam kung sino ang hahanapin. Iiiling natin ito para mapasa atin ang lahat. Ayos lang ba sa iyo? Ngumiti si Harvey York. Gusto ko ulit magtanong, kung nangyari ito sa iyo, tatanggapin mo ba ang ganitong uri ng pahayag? Ito ba ay maihahambing? Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Ai sa kanyang mukha. Ikaw at ako ay nasa magkaibang larangan ng paglalaro. Nagiging mabait ako sa iyo hindi dahil natatakot ako kundi dahil binibigyan kita ng pagkakataon. Papahalagahan mo ba o hindi? Ang mga dilag na sumunod kay Ai ay pinandilatan ng masama si Harvey. Inihahambing ng probinsyano na ito ang kanyang sarili kay Ai. Hindi siya katumbas ng halaga. Maging si Senior Miller ay nagpakita ng mapaglarong ekspresyon habang nakatitig kay Harvey. Sino siya sa tingin niya? May death wish ba siya o ano? Maging si Vivian Hall ay nakasimangot sa sandaling ito. Bilang isang miyembro ng puwersa ng pulisya, alam niya kung gaano kalakas ang Capital Gang. Bihira lang umarte ng ganito si Ai. Sa pagkakataong ito, kahit si Vivian ay gustong pag-alitan si Harvey. Ngunit pagkatapos, si Harvey ay mukhang walang pakialam. Ang mga salita ni Ai ay hindi man lang nakaabala sa kanya. Humalaklak si Ai, parang tinatakot siya ni Harvey. Alam kong mahirap para sa iyo, binata. Alam kong malakas kang tao. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon. Kaya nga kinakausap kita ng ganito. Kailangan mong maunawaan kung sino ang iyong kinakaharap. Magtiwala ka sa akin. Kung hikayatin mo si Mrs. Lee o ako sa Floatwell, hindi ito magiging sulit sa iyo. May mga taong hindi mo kayang labanan. Kalmadong bumuga ng usok si Ai Camino bago ito kumalat kaagad sa harap ni Harvey York. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Ai. Naturally, siya ay lubos na kontento sa kanyang kabuoang kontrol sa sitwasyon. Naniniwala si Ai na si Harvey ay isang taong maliit ang kalibre, ngunit luluhod pa rin siya sa harap niya at kukunin ang tseke. Hindi nagalit si Harvey matapos umihip ang usok sa kanyang mukha. Ginoong Camino, I'm not at all pleased with your proposal, sabi ni Harvey, hawak ang tasa ng tsaa. Sana magawa mo agad ang hinihiling ko. Walang sino man ang may karapatang makipagtawaran sa akin. Masyado ka pang bata. There's no need to be stubborn like this. Sagot ni Ai sa malalim na tono, at mahinang ngumiti. Dapat mong malaman na ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kayamanan. Ang paggalang ay napupunta sa parehong paraan. Kung bibigyan mo ako ng respeto, magagawa ko rin ito sa iyo, di ba? Ngumiti lang si Harvey. Sa kasamaang palad, ang iyong paggalang ay ganap na walang kahulugan sa akin. Hindi yun magbibigay sa akin ng patas na pahayag. Sinabi ko na sa iyo kung ano ang maaari kong ibigay. Casual na sagot ni Ai na may ngiti sa labi. Kung talagang hindi ka nasisiyahan dito at hindi mo kayang tanggapin ito, maaari mong punitan ang aking tseke at ikaw mismo ang pumili nito. Gusto kong makita kung gaano ka kakaya. Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Ai.
Ang pagdurog kay Logan Bowie ay wala. Maaaring magmukhang mabangi si Logan sa karaniwang tao, ngunit isa lang siyang utusan para sa mga pinakakilalang tao. Sapat na kahanga-hanga si Harvey para harapin si Logan. Ngunit hindi pa rin ito sapat para takutin si Ai. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Capital Gang, na may suporta ng Golden Palace. Kamangha-manghang, tumango si Harvey bago itinatak sa lupa ang tseke. Sa totoo lang, mas gusto ko ang isang dominanteng taong tulad mo. Mas gugustuhin kong sirain ka sa ganitong paraan. Sana maipagpatuloy mo ang palabas. Ang boring kung luluhod ka sa harap ko ng masyadong maaga. Tumayo si Harvey bago binuhat si Cynthia Zimmer. Umalis na tayo. Nang walang sabi-sabi, kinuha ni Vivian Hall ang mga inspector at mga suspect bago sinundan ang landas ni Harvey. Hindi mo ako iginagalang dito, binata. Mayroon kang paraan para makalabas. Ngunit ikaw ay naghuhukay ng isang butas para sa iyong sarili sa halip. Naiinis na ekspresyon ang ipinakita ni Ai. Nagpakita ka lang ng lakas. Sino ka sa tingin mo? Kalmadong sinulyapan ni Ai si Senior Miller bago siya malamig na tumawag, tawagan mo si Ansel Torres. Gusto ko ng pahayag tungkol dito. Hindi naniniwala si Ai na kayang i-pressure ni Harvey si Ansel sa parehong paraan na ginawa niya kay Logan. Napabalikwa si Senior Miller na may nakakatakot na tingin pagkatapos tumawag. Ginoong Camino, sinasabi nila na nagpapatupad lang sila ng batas. At dapat kang magreklamo sa iyong amo kung may problema ka dyan. Tungkol sa iyong pahayag, walang magbibigay nito sa iyo. Galit na iginalaw ni Ai ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya napagtanto na ang awtoridad ni Harvey ay maaaring malayo sa kanyang imahinasyon. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, mabilis na nakabawi si Ai Camino. Siya ay isang lokal na power na sinusuportahan ng Golden Palace. Hindi mahalaga kung saan nanggaling si Harvey York. Wala siyang pagkakataong makalaban si Ai sa isang lugar tulad ng Floatwell. Tungkol naman sa pulisya, sinabi ni Ansel Torres na ipapatupad lamang nila ang batas, ibig sabihin ay nanatiling neutral ang mga pulis. Naniniwala si Ai na kaya niyang sirain si Harvey kahit anong mangyari. Kung hindi niya ito magagawa sa publiko, dapat ay mayroon siyang ibang paraan para makuha ang gusto niya. Ang Capital Gang ay may 3,000 tao. Hindi magiging mahirap para sa kanila na makitungo sa mga tagalabas, maging ito ay mga young master o prinsipe. Walang pag-iisip, humigop muli si Ai ng kanyang tabako upang mabawi ang kanyang katinuan. Hanapin ang address ng bastard at sabihin kay Mrs. Lee na siya ang nagkarga ng mga bala sa prop firearms, mahinahong sabi ni Ai. Sabihin sa kanya na siya ang ugat ng sitwasyon ni Larissa Lee. Magpadala ng salita na lahat ng sumuporta kay Harvey sa Floatwell ay lalaban sa akin. Gusto kong mapilitan ang bastos na iyon sa isang sulok. Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Ai. Hinahamon siya ng mga tagalabas, na parang mas may kapangyarihan siya. Hindi siya makakaligtas sa underworld kung hindi niya muling ipapakita ang kanyang lakas. Matapos marinig ang utos ni Ai, magalang na sumagot si Senior Miller at ang iba pa, as you see fit. Kasabay nito, sinabi ni Harvey kay Vivian Hall at sa iba pa na ibalik ang mga kaibigan ni Cynthia sa universidad. Nais niyang ipatawag ang mga ito kapag may nangyari sa hinaharap. Nang maglaon, ipinadala ni Harvey si Cynthia sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat. Matapos hilingin sa mga tauhan ni Caden Ballmer na magbantay, bumalik siya upang magpahinga sa base camp ng Axe Gang. Vroom! Habang si Harvey ay naghahanda sa paghiga para makapagpahinga siya para mabigyan ng hustisya si Cynthia kinabukasan. Papalapit ng papalapit ang ugong ng mga makina. Isang mapagmataas at dominanteng aura ang mararamdaman mula sa Dagandong. Hindi nagtagal, 5 Toyota Prados ang pumaroda sa harap mismo ng base camp ng Axe Gang. Ang gitnang kotse ay dapat na nabago muna. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang itim na kabaong ang makikita sa loob. 12 ng mga nakadamit na lalaki ang bumaba sa sasakyan. Pagkatapos noon, kinuha nila ang kabaong at naglakad patungo sa front door. Sino kayo?
Hindi nyo ba alam na ang lugar na ito ay kabilang sa Axe Gang? How dare you na pumunta dito para magpakitang gilas? Mabilis na lumitaw si Kayden matapos marinig ang lahat ng kaguluhan mula sa labas. Nagpakita siya ng malamig na tingin habang nakatitig sa mga taong nasa harapan niya. Pagkatapos ng lahat, ito ang base camp ng Axe Gang. Hindi niya maaaring hayaang pumasok ang isang grupo ng mga hindi kilalang tao. Ang yabang niya ang nakataya dito. Natigilan din si Harvey sa kaguluhan. Mahinahon siyang humakbang papunta sa entrance pagkatapos magpalit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kami ay mula sa sangay ng Floatwell Longmen. Ako ang branch senior, si Dylan Lee. Nakatanggap ako ng balita na may taong sadyang naglagay ng mga bala sa isang demonstration firearm para masugatan ang aking junior, si Larissa Lee. Bibigyan kami ng sospek ng patas na pahayag tungkol dito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na roba na may espada sa kanyang baywang ang humakbang pasulong na may dominanteng ekspresyon. Si Dylan Lee ay nandidiri na pinandilatan ng mata si Kayden Balmer, Black Rose, at ang iba pa mula sa Axe Gang. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa sangay ng Floatwell Longmen. Ang Longmen ay itinuturing na hari ng underworld. Natural sa kanila ang mababang pagtingin sa mga amo ng mafia. Matapos makatanggap ng utos na pabagsakin ang isang sospek na nanakit sa kanyang junior, nagulat si Dylan na sangkot din ang Axe Gang sa sitwasyon. Ang sabi, dinala niya rito ang buong team niya nang walang kaunting takot. Pagkatapos ng lahat, ang Floatwell ang pangunahing punong tanggapan ng Longmen. Malubhang nasugatan din ang anak ng pinuno ng Floatwell Longmen branch. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, walang ibang pagpipilian si Dylan kundi ang ihulog ang sospek. Walang pag-iisip, itinuro ni Dylan ang mga tao at malamig na bumulalas. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa sospek. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Narito ako para sa isang bagay lamang. Gusto ko ang sospek ngayon. Kung hindi siya sumunod, papatayin namin siya dito at dadalhin sa kabaong. Kung may mangyari sa junior ko, gusto kong ilibing siya sa ilalim ng kabaong. Malamig na ikan-away ni Dylan ang kanyang kamay. Ituloy mo. Lahat kayo, patayin ang sinumang sumusubok na lumaban. Tatanggapin ko ang lahat ng responsibilidad para sa sitwasyong ito. Kahit na, nakakahiya na hindi nyo magagawa. Bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Dylan, isang manipis na figure ang dumaan kay Kayden at sa iba pa sa karamihan. Para sa kapakanan ng pagiging disipulo mo ng Longmen. At ang katotohanan na nabulag ka sa katotohanan. Hindi ko na ito pahihirapan para sa iyo. Dalhin ang iyong mga tao at umalis, at magkukunwari akong hindi ka dumating. Harvey York crossed his arms with a calm expression on his face. Kung hindi, ituturing ko itong parang nanghihingi ka ng gulo dito. Papatayin rin kita kung ganoon. Nagulat si Harvey nang malaman na ang ama ni Larissa ay ang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell. Ngunit wala siyang balak magsalita tungkol sa kapayapaan sa puntong ito. At saka, hindi siya nagkamali sa simula. At dahil sinisisi pa rin ni Dylan si Harvey sa insidente sa kay Larissa. Buti na lang pinaalis lang siya para sa iisang organisasyon. Si Harvey kasiguro, ayon sa aming intel, ikaw ang nagload ng buffer ng shotgun. Sinusubukan mo bang patayin ang junior ko? Medyo bastos kung ako ang tatanungin mo. Nakagawa ka ng isang mabigat na kasalanan, pero narito ka para takutin ako sa halip na magtago. Sino ka ba talaga? Binigyan siya ni Dylan ng malamig na titig. May sasabihin ako sa'yo. Ako ang pinakamahusay na estudyante dito sa Floatwell. Dapat may death wish ka para labanan ako. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumuko ka at sumama sa amin. Pagkatapos nito, bigyan ng patas na pahayag si Mrs. Lee. Kung hindi, ililibing ka namin sa kabaong. Alinmang paraan, makakamit namin ang aming layunin. How dare you? Galit na sigaw ni Kayden at ng iba. Si Harvey ang amo nila. Hindi sila papayag na mapaiya siya ng ganito. Hindi man lang naabala si Harvey. Sinulyapan niya si Dylan na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Dylan, di ba?
Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon, pagkatapos ay umalis ka na rito. Hindi kita masisisi sa paninirang puri mo sa akin kung gagawin mo ang sinasabi ko. Tandaan, isa lang ang chance mo. Wala ka nang makukuhang iba pagkatapos nito. Kabanata 3450. Oh, tatawagan mo ba itong paninirang puri? At hindi na ako magkakaroon ng isa pang pagkakataon pagkatapos nito. Sinabi sa amin ni Ginoong Camino na mahilig kang magpakitang gilas. Hindi siya nagkamali. Talagang nagpapakatanga ka sa puntong ito. Bulalas ni Dylan Lee sa kakaibang tono. Itigil mo na ang pagpapanggap, anak. Kahit na ikaw ang hari, babayaran kita sa pananakit mo sa aking junior. Gawin. Nandito si Dylan Lee na may misyon. Matapos marinig ang sagot mula kay Ike Camino, nag-utos si Mrs. Lee na pabagsakin si Harvey York. Ang sinumang makapagbabalik sa kanya ay lubos na pinahahalagahan. Iyon ang dahilan kung bakit dumating si Dylan sa lalong madaling panahon pagkatapos makuha ang misyon. Sabay-sabay na sumugod ang 100 nakadamit na tao nang marinig ang utos ni Dylan, sinusubukang kuhanin si Harvey para sa kanyang parusa. Sampal, sampal, sampal. Casual na sinenyasan ni Harvey si Caden at ang iba pa na manatili sa likuran bago niya biglaang ibinato ang maraming sampal. Tila hindi gumagalaw ang hangin habang gumagalaw siya. Sa susunod na sandali, ang mga tao ay ipinadala sa paglipad sa mga alon. Mga hiyaw ng sakit ang maririnig nang bumagsak sila sa lupa. Ang mga disipulo ng Lungmen ay walang halaga kumpara kay Harvey. Ikaw na masama, how dare you go against the Lungmen? Kumukulo sa galit si Dylan matapos makita ang tanawin. Binunot niya ang kanyang espada at itinutok sa leeg ni Harvey. Puputulan kita, galit na sigaw ni Dylan. Hindi ka karapat-dapat. Kalmadong ngumiti si Harvey. Pagkatapos, mahinahon siyang naglabas ng badge at ibinato kay Dylan. Likas na inabot ni Dylan ang badge bago siya tumamlay. Tinitigan niya ang badge na may nakakatakot na tingin. Sa oras na iyon, siya ay lubos na nalilito. Alam niya kaagad kung ano ang ibig sabihin ng badge mula nang siya ay ipinanganak sa Lungmen. Lungmen Law Enforcement Chief. Ang simpleng pamagat ay sapat na upang palamigan si Dylan, na parabang tinamaan siya ng blizzard. Ang kanyang mga mata ay nanginginig habang ang kanyang buong katawan ay nagyelo hanggang sa kaibuturan. Ikaw ang pinuno ng Lungmen Law Enforcement. Kalmadong naglakad si Harvey at tinapik si Dylan sa pisngi. Mabilis kang umintindi. Nabigla si Dylan sa mga sinabi ni Harvey. Damang-dama ang malamig na hangin mula sa ilalim ng kanyang mga paa. May gusto siyang sabihin para mabawi ang kanyang pride. Ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang katawan na wala siyang pagkakataon laban sa taong nasa harapan niya. Ang titulo lamang ay sapat na upang sugpuin ang 99% ng mga tao sa Lungmen. Malakas. Maya-maya pa, si Dylan ay likas na lumuhod. Ang kanyang katawan ay ganap na wala sa kontrol. Hindi niya maiwasang manginig ng hindi mapigilan. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Sino ang nagsabi sa iyo na kasuhan ako ng ganoong pagkakasala? Naningkit ang mga mata ni Dylan sa gulat. Si Ginang Lee. Likas niyang sagot. Ito ay si Mrs. Lee. Tinawagan ni Ginoo Camino si Mrs. Lee, ikaw daw ang naglagay ng bala sa mga demonstration firearms. Hindi rin makapaniwala si Ginang Lee, pero galit na galit siya. Sa tingin niya mas maraming tao ang kailangang managot sa sitwasyon ni Larissa Lee. Kaya sinabihan niya akong puntahan ka. Sabi niya gusto ka niya, guilty ka man o hindi.